Ako. Ha? Mayroon kayong dalawa dito. Hintayin nyo na lang ako. Huwag, Leorio. Delikado. Kayang-kaya ko to mag-isa. Kung gano'n, bakit ka pa nagpasama sa amin dito? Bahala na nga kayo. Hawakan nyo to. Sige. Ah! Kurapi ka! Gon! Huwag kayo papasok dito! Leorio! 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 Ang tigas talaga ng ulo nyo. Dalawa. Sinabi lang huwag kayo papasok eh. Yan ay, tinuklaw ng ahas ang buo niyang katawan. Kung makamandag ang mga ahas na yan. Ang tawag sa ahas na ito ay Chuchino Kuhabu. Alam kong hindi masyado malakas ang kamandag nito. Pero marami pa ring ahas ang tumaklaw sa kanya. Mabuti pa tulungan mo na lang ako. Meron ka bang ilaw dyan? Oo. Pahiram. Kailangan natin siyang bigyan ng gamot kontra sa lason. Masama to. Wala akong makitang gamot na panlaban sa lason. Mahihirapan din akong sipsipin ng kamandag sa dami ng sugat. Ilabas natin siya kagad dito para makahanap tayo ng doktor. Ngayon na. Pakain natin siya papunta dun sa may tabing dagat. Huwag niyo na ituloy yung binabalak niyo. Mas mabuti pang huwag na lamang kayong lumapit sa labasan ng kuwebang ito. Bakit naman? Gumagalaw na sila. Hindi niyo ba naririnig? Ang naririnig niyo ay ingay ng patibong na gawa ni Bourbon. Patibong? Oo, kapag may pumasok na tao sa loob ng kuwebang ito at nagtagsang lumabas, hindi niyo mabibilang ang mga aso susugod sa inyo. Kahit na hindi masyadong malakas ang kamandag ng mga ahas na yan, sa dami nila, siguradong mapaparalisa ka gaya ni Leorio at unti-unting matatapos ang iyong buhay. Yan ang patibong na pinagmamalaki ni Bourbon. Ang masasabi ko lamang sa inyo, tiyak na hindi na tayo makakalabas. Bourbon! Ang kailangan mo lamang ay numero, hindi ba? Ibibigay ko sa iyo ang mga numero ko. Paalisin mo lang ang mga ahas sa daanan namin. Ako rin po, Ginoong Bourbon. Pangako, ibibigay ko ang numero ko. Paalisin niyo lang kami. Bourbon! Ginoong Bourbon! Tama na. Nakakasiguro kung hindi niya paalisin ang mga ahas na nasa inyong harapan. Hindi maaari. Paano mo naman nasabi yan? Paano ko nasabi? Dahil si Bourbon, wala nang buhay. Patay na siya. Ibig sabihin, ahas din ang pumatay sa kanya? Hindi, Gon. Ahas ang ginamit niya sa kanyang mga kalaban. Kaya siguradong hindi siya mahulog sa sarili niyang patibong. Ibig sabihin, Tama ka dyan. Hindi ko pagkakailan na akong tumalo sa kanya. Pero hindi ko sasabihin kung paano. Tinapos mo ang kanyang buhay dahil siyang target mo. Nagawa mo yon para lamang makuha ang kanyang numero. Wala nang paraan. Gon, ikaw ang bahala kay Leorio. Titignan ko muna ang mga gamit ni Bourbon. ikaw ang bahala. Kailangan gumawa ng paraan para mailigtas si Leorio. Gurapi ka! Ayos lang ako. Kaya lang, sa ganitong sitwasyon. Hindi niyo basta-basta mahahawakan ang kanyang katawan. Kapag ginawa niyo yun, ang lahat ng ahas dito ay susugurin kayo na sabay-sabay. Kapag sinubukan niyong lumabas sa kuwebang ito, o galawin man ang katawan ni Bourbon, siguradong yun na ang magiging katapusan ninyo, kaya wala na talaga kayong magagawang paraan. Kayang pigilan ng lason sa pamamagitan ng lason. Huh? Sa mga sugat niya, siguradong ang ginamit mo sa kanya ay bubuyog. Hindi mo yan may tatanggi, Ponzo. Tama ba ako? Ang katawan ng tao ay nagkakaroon ng panlaban sa lason ng bubuyog sa oras na siya'y natusok nito.
Kaya lamang, kapag siya'y natusok uli ng parehong bubuyog, minsan ang immune system ay nagkakaroon ng allergic reaction. Nagdudulot ito ng panghihina ng katawan, kalaunan, kamatayan. Suko na ako. Matalino ka talaga. Wala pa naman akong balak na sabihin sa'yo yun. Nabuking na tuloy yung tinatago kong sekreto. Gaya ng hula mo, siya nga ang aking target. Sinundan ko siya kahit saan siya magpunta at nakita ko siya pumasok sa kuwebang ito. Pinausukan ko ng pampatulog ang loob ng kuweba. Ginamitan mo siya ng pampatulog? Oo, alam kong pareho kaming dalawa ng taktik ang gagamitin, kaya ginamitan ko siya ng pampatulog at ang kanyang mga ahas. Naghintay ako ng tamang oras bago ko pinasok ang loob ng kuweba. Mahimbing ang kanyang tulog, pero nung mga oras na yon, nakahanda na kanyang patibong. Nung lapitan ko siya para kunin ang kanyang numero, nagulat ako nang bigla niyang naglabasan ng ahas sa paligid. Malamang hindi nakapasok ang usok sa mga biyak ng kuweba. At dahil sa harap ako nagpausok, siguradong hindi yun nakaabot hanggang lingkod. Tulad din yung dalawa, nagulat din ako nung makita kong napakaraming ahas na lumabas sa butas. Pero bago ko pa napigilan ng aking sarili, naglabasan na sila. Sa oras na may mangyari sa aking masama, sumigaw man ako, bumagsak. Walang makakapigil sa kanila para sugurin ng taong malapit sa akin. Hindi ko inakalang mamamatay siya. Hindi ko rin alam na natusok na pala siya ng bubuyog noon. Dahil sa kanyang patibong, wala akong nagawa para tulungan siya. Maaari na kayo bumalik.